welcome po sa bawat isa. Good morning, good morning. And good morning po sa ating pong mga kapatid doon po sa live stream. Sa mapagpalang umaga po bawat isa sa atin. Di natin alam kung ngayong panahon na naman, bumalik na naman tayo ng winter. Winter na. Kaya minsan, di malaman kung anong isusuot. Hallelujah. Praise God. At sa umagang ito, I would like again to continue in our series po, sa ating pong in preparation for the Holy Week. And today is a Palm Sunday. Mga kapatid, alam niyo ba? Baka maya, yung mga iba, hindi nila alam. Ay, ano ba ngayon? Hindi, Biyernes Santo. Bakit? Tumingin ka sa katabi. At today, I would like to discuss about suffering. Ang mundo kinaroon natin is full of suffering. World, samang kayo po mga kapatid, ay naranasan natin ang paghihirap. But, may punong-puno din naman ng ma-overcome din natin. Hindi lang puros hindi lamang puros paghihirap. There is a blessing na nag-i-encourage po sa atin bawat isa. Amen? Sabi po ni Helen Keller, the world is full of suffering, but it is also full of overcoming it. Amen? So, itong mga taong ito ay makata, marunong silang gumawa ng mga poem, ay napapag-aralan naman nila mga kapatid. But si Helen Keller ay isa pong mananampalataya. So, hindi naman puros paghihirap. At kung pag-aralan natin ang dinanas ng ating pong Panginoon sa Kristo, yung kanyang paghihirap ay encouragement po bawat isa sa atin na mayroon pong nakalaan na glory. Okay? Glory bawat isa sa atin at ito po yung pag-asa na binibigay ng Panginoon ng bawat isa sa atin na umasa lagi sa Kanya. Amen? Na kung wala yung pag-asa, alam niyo mga kapatid, napakahirap kumilos kapag wala tayong mga pag-asa sa bawat isa sa atin. Parang ang gumising sa umaga na papunta ka sa trabaho. Ay, wala naman ako mapapala sa trabaho. Ay, pumunta ka pa. Di ba? O, papunta ka na sa trabaho, puros reklamo narinig mo, parang nawawalan ka ng pag-asa o ka na magtrabaho. Tama mga kapatid? O sa bahay pa lang, may problema na sa bahay kaagad. Sa bahay pa lang may problema na. Pagdating mo sa trabaho, problema na naman. Parang walang kalatoy-lato, walang kabuhay-buhay. Naranasan po natin ito mga kapatid. At pag-uwi na naman, para ka ng tinakluban na naman na hindi mo maintindihan. Dahil sa napagod, stress, distress, patong-patong. So, the world is full of suffering, pero na-overcome na dahil tayo po ay anak ng Diyos. Palampakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At sa umagang ito, ang salita ng Diyos ang magbibigay po mga kapatid ng encouragement sa bawat isa sa atin. Hindi ko po alam kung anong mga pinagdadaanan nyo. Mayroon kayong mga kahirapan, difficulties in life, na naging sanhi na kung minsan ay, buhay, parang life. Parang ganyan lang, no? Translate lang. Pero si Apostol Pablo magbibigay ng encouragement po sa atin sa mga ito. Romans chapter 8, verse 18. Romans chapter 8, verse 18. Sabi po dyan, Apostol Pablo, sulat niya sa mga taga-Roma, I consider that our present suffering are not worth. See? Kaya itong present na paghihirap po natin, kahirapan po natin, sabi niya, are not worth kung ikukumpira with the glory that will be revealed in us. Amen? Kaya pamagat po ng ating pong pag-aral, the future glory of an encouragement under our present suffering. Tayo po ay manalangin naman namin Diyos. Salamat po Panginoon sa umagang ito naman kayo po Panginoon bibigay ng encouragement. Opo Panginoon ka naman sa aming pong kinaroonan ng mundong ito. Maraming pong kahirapan, paghihirap, emotional pain, setbacks, hurts, frustrations, financial difficulties, relationship. Nandyan po lahat ang mga Panginoon.
Lord God, we cannot overcome without your strength and power. And by the Holy Spirit, through your word, and the word that will give encouragement to each and everyone, encourage us, O Father God. Salamat sa buhay na po ng Apostol Pablo, na aming pong pag-aaralan ngayong umaga ito, nagbibigyan naman po ng encouragement sa bawat isa. Purihin ka, pasalamatan ka, nagpapasakop kami sa kapangyarihan ng iyong salita. Mangusap kayo, Panginoon. Punuin niyo po, Panginoon, ang mga kakulangan ng aming mga puso. Kayo po, Panginoon, ang kapunuan at kasapatan na hindi po, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay o mga belongings namin, material things, kundi ang salita mo. At nung void po, nakakulangan na hinahanap namin, ay matatagpuin namin sa iyong kaisa-isa mong bugtong na anak na si Kristo. Amen, 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 amen. Praise God. Okay. Sino po ang dumadaan ng paghihirap ngayon? Okay, marami. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Ayan na. Diba? Kung minsan, okay? At kung tatanungin po natin ay walang katapusan. Every day of our life, there is suffering. Kaya nga po nandiyan. Ngayon po, sa ating pong binasa, verse 18. Sa verse 18 na yan, kung yun po lang titingnan natin, mayroon pong kadahilan kung bakit sinulat Apostol Pablo sa mga taga-Rome. Dahil dumadaan din sila ng mga pagsubok. At kung ihambing natin yung pagsubok na naranasan nila at kayong naranasan natin, wala pa sa kalingkingan. Mas matindi po. Because it is between life and death. Dahil po, they are, sa Roma, they were, ang kanilang reigning king ay talagang terror. Kumbaga, parang komunista na walang rights, na bilisang mamamayan, bawal, tulad ng ganito, bawal ng ganito, bawal cell group, bawal study, bawal birthday celebration, ang daming bawal siguro. At alam naman ni Apostol Pablo, naranasan niya yun, at siya pa yung isang persecutor. Na kapag mayroong nagkitipon-tipon ng mga Kristiyano, ano ba ang ginagawa niya? Okay? Niya, pumupunta sa gobyerno, humingi ng permiso, pumunta sa immigration, itong mga overstay sa Roma. Diba? Okay. Talaga pinapersecute niya. At mayroong nagba-Bible study dito. Mayroong nag-aaral. Mga Kristiyano. So, siya, unang persecutor. Pero nakilala niya ang Panginoon, biglang binago. Okay? Siya ngayon yung nagbigyan ng encouragement. See? So, na-overcome. So, itong chapter 8, isa po mga kapatid na napakayamang chapter ng Biblia na magbibigay ng pag-asa, pagpapala, encouragement, and comfort. Diba? When you suffer setbacks or suffer emotionally, you want comfort. Tama, mga kapatid? We need someone who's going to sympathize us with our sufferings. I don't know kung ano man po ang mga paghirap po ninyo, mga kapatid, na pinagdadaanan. Maybe as in emotional, financial, or mental. Kaya kung minsan name-mental, bala na kayo po. So ito pong Romans chapter 8 ay nandito naman po yung mabigat na pagpapala na matagpuan po kay Kristo Jesus. Abundantly. Okay? Isa po dyan ay sa verse 14 to 15 na ang mga mananampalataya ay anak ng Diyos, sons of God. Paano yung babae kami? Kasi ang sa Biblia, mga kapatid, mga lalaki ang binibigyan ng okay? Sons. So sons, dagdagan mo natin, sons and daughters. Amen? Kasali po tayo lahat doon. At pangalawa sa verse 17, ang mga mananampalataya ay tagapagmana. Joint, ano yun? Ang galing. Okay, may echo. Okay? Joint heirs, ibig sabihin, tagapagmana with Christ. See, sa verse 17. And then, sa verse 19, ang mga mananampalataya, yung naniniwala kay Kristo, ba, will be glorified with Christ. Okay. Before Jesus Christ was glorified, dumaan muna siya sa suffering. So every believer ay dadaan ng mga pagsubok.
Okay? Mayroon pong victory. So every event in the believer's life is being worked out for good by God sa verse 28. Diba? Kung ano man po ang pinagdadaanan, yung pangit man sa inyong paningin. Pero God will turn it into good. Amen? Na hindi natin. Kaya kung minsan mayroon, blessing in disguise. Hindi pangmatagalan ang iyong pinagdadaanan, kapatid. Ang sabi ng Apostol Pablo in the book of 1 Thessalonians, panandalian lang. Amen? Palapalan ng Panginoon. Kaya naman yung kahirapan natin, paghihirap, panandalian lang. Anong klaseng panandalian? Kasi yung iba-iba yung pananampalataya na ang gusto natin instant. Di ba? Kaya ka, pumunta tayo ramen instant, gusto natin kaagad, ang tagal naman. Kaya pag nag-order tayo, gusto natin instant, di ba? Eh, hindi masarap kapag instant. At saka, kung minsan, pag instant, sa ating kalusugan, unhealthy. Okay? Kaya kung minsan, pag gutom na gutom, hindi makapaghintay. Okay, so, tingnan natin po, itong mga pagpapala, napakabigat ito mga kapatid. Dagdagan po niyo mga kapatid, hindi ko na nilagay dyan sa verse 29, na bawat mananampalataya is being transformed into the image of the Lord Jesus Christ. And again, sa verse 30, ang mga mananampalataya is eternally secured sa kanilang kaligtasan. At once na kumilala ka kay Kristo, pinagkatiwala mo ang iyong buhay, secured ka. Amen? And then sa verse 37 again, okay, na lahat po na na-enjoy po natin, mga kapatid, na pagpapala, nandyan po ang support ng ating pong Panginoon. And every adversary na pagkahirapan sa buhay na ito na kinakaharap natin, pagsubok man, anong klaseng pagsubok. Kaya nga po mga kapatid, sa mamagat ng ating pag-aaral, okay, na sinabi ng Apostol Pablo, mayroon pong nakalaan. Amen? Na umasa po tayo lagi sa Kanya. And then sa verse 38 hanggang 39, believers will not be separated. Kaya yung pag-aaral natin sa nakaraan, di ba? No one will separate us from the love of God through His Son, Jesus Christ. And this is perfect na pag-ibig ng Panginoon. Boundless, unconditional, and eternal love of God. So, this is our future glory. Kaya ano man ang pinagdadaan natin na paghihirap, suffering man ito mga kapatid, kahirapan man na ito, panandalian lang. Ito pang susi. So itong mga katotohanan po mga kapatid, katotohanan na ito should be enough. Na sinulat ng Apostol Pablo, cause us to humble ourselves before the Lord na magpuri at magpasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. So itong binasa natin na text po mga kapatid, sa umagang ito po yung mga blessing na magbibigay encouragement bawat isa sa atin. Na kung tayo ay nanlulumo o nanghihina, nandyan po ang salita ng Diyos na magbibigay na naman ng pag-asa. Hope, comforts. Amen? And this verse, ito po ay naglalaman po mga kapatid ng mga pagpapala sa lahat na mananampalataya na kanuman po ng pinagdadaanan po natin, nandyan po ang pagpapala. Hallelujah. Subalit, verse 18 lang po ang pinag-aralan natin. Notice, marami pong words niyan. Word study po mga kapatid, ang tinignan ko dito. Sa verse 18 lang, kaya tinignan po natin yung konteksto sa lahat mula verse 18 hanggang matapos po mga kapatid. Kaya kung babasahin ko po mga kapatid yung di ko na nilagay. Okay. Dito sa verse 20, okay, for the creation was subjected to prostration. Kaya huwag kayong magtataka na kung minsan kayo ay napoprostrate. Amen? Nadi-disappoint. For the creation was subjected to prostration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected in hope. See? But 21, the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. And we know that the whole creation, verse 22, the whole creation has been groaning. Ano ba sa Tagalog ng groaning? Nananangis, tama ba yung groaning?
Nanangis at dahil sa paghihirap. Nasubukan niyo na mga kapatid yung parang kayo lang yung parang ang pakiramdam niyo ay nag-iisa kayo na wala kayong kaibigan mo na nga, iniwanan ka, parang yun pakiramdam mo. Pakiramdam, feeling mo lang yun. Feeling lang yun. Okay? You are nananangis. Kaya naranasan po ng ating Panginoon sa Kristo, di ba? Di ba? And even, sabi niya, akala nga niya, iniwanan siya ng kanyang mahal na Ama. Father, di ba? Nanangis po ang Panginoong Yesu Kristo in the Garden of Eden, di ba? Ay, no, Garden of Eden. Sorry. In Garden of Gethsemane. Okay? So, tingnan po, been groaning as in the pains of childbirth right after the present. Kaya hanggang ngayon po mga kapatid, there is groaning. May paghihirap talaga. So in this world, hindi natin mayalis. Si Apostol Pablo ngayon mga kapatid, in this section, dinelt niya ito po mga kapatid, yung totoong problema that suffering, the problem of suffering and pain po mga kapatid ay araw-araw nararanasan po natin. Nasa sa inyo lang, mga kapatid, kung ano yung mindsetting mo, kung ito i-overcome mo, hindi. Don't look on the bad things, but see the future. Amen? Kaya yung pamagat, ano ba yung pamagat? An encouragement for the future glory? Ang haba nga eh. Haba kasi. Okay, dahil napakahaba, isa-isa naman natin na tatlong word. Okay, sa una. There is an encouragement in our battles. There is encouragement. Sa Apostol Pablo, okay, isang salita, the sufferings, not word the sufferings, paghihirap. Sanay na tayo dyan sa kahirapan. Alam niyo mga kapatid, yung mga sanay sa hirapan, pag mayroon na naman sumasabak sa hirapan, mani-mani lang yan eh. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya nga dumadaan tayo sa pagsuka kasi tinitrente ng Panginoon. Yung mga hindi sanay sa kahirapan, ano? Kaya yung mga laki sa layaw, suffering. And this is an expressive word that refers to, ito yung, the one who suffering, misfortune, calamity, evil, affliction, in the context po na sinusulat na Apostol Pablo dito, dahil yung mga tagaro, dahil po yung affliction na naranasan po ng, ano ba yun? Excuse me. Naranasan po ng mga mananampalataya ay kakaiba kumpara sa ating pong present suffering. Okay? Dahil po yung mga mananampalataya doon sa kapanan ng Apostol Pablo, okay, ang kanilang persecution is because of their association, because of their faith in Christ, in His kingdom. Di ba? Yun ang kanilang naranasan eh. Kristiyano ka, naku, matindi ang persecution. Between life and death, yun ang kanilang naranasan. Ano ba yung naranasan natin na persecution ngayon, affliction? Related ba sa ating pananampalataya? Pumasok tayo sa trabaho. O, ano ba ang naging sanhi? Bakit kayo pinapersecute? Hindi natin alam. Okay, pag-usapan natin ano bang klaseng mga battles ito. Hindi lamang po yung mga batid. Okay, mayroon silang naranasan. It's about their faith in relation with Christ. Ito po yung kanilang naranasan. But kung yung nararanasan natin na out of context, ano pa yung mga pinagdadaan natin, nakikibaka po tayo. Ano po yung mga bagay na yon? And we all know, everyone endures suffering to some degree. Alam natin po yung mga kapatid. But kung ihahambing po natin yung sa Biblia, yung pinagdaanan ni Apostol Pablo, ayaw ko na. Maayaw na po tayo. At ihambing natin na naman, tingnan na lang natin ang ating Panginoong Yesu Kristo, yung pinagdaanan niya. Yung
dinusta siya, okay, dinuraan siya, anak siya ng Diyos. Alam niya yung kanyang kalagayan. Kayo nga din kung alam niyo yung kalagayan niyo, di ba? At makapangyarihan kayo, pwede niyong tinisin sa galit ninyo, sa galit po natin. Nakuha niyo mga kapatid? Pero nagtiis siya. Dumaan sa paghihirap. Kaya nga sabi ko mga kapatid kanina, without suffering, hindi natin po mga kapatid yung glory. Kaya kung minsan, kaya dumadaan tayo sa pagsupok, dahil mayroong nangyayari sa ating pananampalataya. Amen? Hallelujah. So ngayon po kapatid, sa pinagdadaan, kapag mayroon po tayong nararanasan, ano man po nararanasan, mentally torture, mentally fit, unmentally fit. Kaya minsan, pupunta siya ng hospital, nagpapacheck up. Ano ba yung nararanasan mo? Meron akong pero ang resulta, wala naman. Pinipilit natin na mayroon po tayong sakit, pero wala. Resulta, sinabi ng doktor, wala naman all clear. No lungs. Hindi no lungs. Di ba kung naroon nyo, mental pala yung Why? Because of fear. Amen? Dahil kung minsan mentality lang. Every hospital reminds us that there is suffering. Na pag pumunta kayo sa hospital, ang daming nakapila. At doon na nga lang maghapon, yung ginugugol natin yung isang araw, nakapila. Bakit? Mayroon po tayong takot because of our health. Gusto na, nakikibaka po tayo. Although, mayroon naman talaga, yung mga iba naman at mayroong nararanasan naman talaga, yung kanilang battles for their health. Kaya pumupunta sa hospital. So, kapag nakarinig po tayo ng mga ambulansya, di ba? Naku, yung pulse rate, tumaas. Diba? Ano bang rate niya? Tumawag na kagad ng ambulansya. So, every ambulance that we hear reminds that this world is a place of pain, suffering, loss, death, and heartache. Amen? At hindi lang po yan, mga kapatid. Kapag hindi umabot sa ospital, sementeryo ang abutin. Tama? And then every cemetery stands a vivid reminded that suffering and pain attends our earthly lives. Natatakot tayo. Amen? So the Bible, ang Biblia nagsasabi pala, ang Panginoon siya mismo nagsabi, John chapter 16 verse 30, I have told you these things so that in me you may have peace. Magkaroon kayo ng kapayapaan. That in this world you will have trouble, suffering, heartaches, setbacks, difficulties. But take heart, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, take heart. I have overcome the world. Amen? Purin po ang Panginoon. Kaya naman po yung struggle natin. Battle, there's a word battle. Nakikibaka tayo in our health. Nakikibaka tayo in our finances. Nakikibaka tayo in relationship. There is prostration always. There is heartache. Amen? We suffer at times. We suffer at times because we make foolish decisions na hindi karapat-dapat. And we suffer at times because those around us, our environment, they make foolish decision. Nakuha niyo mga kapatid, yung hindi naman ikaw ang nagdesisyon pero sila nagdesisyon, naapektuhan ka. Nakuha natin mga kapatid, yung kasalanan ng iba, ikaw yung parang naghihirap. Nakuha natin mga kapatid, desisyon ng iyong anak, okay, utang ng anak, utang ng see? Foolish decision, and we get caught up in the tragedy of their error. Kasi ng pagdidesisyon, kahit nga sa trabaho din Di ba kasama mo nga sa trabaho, di ba? Dahil pangit yung kanyang ginawa, o nagdesisyon siya, dahil nagagalit siya,
Okay? Eh, yung amo mo naman, hindi alam na yung konteksto ng bakit ano nangyari, biglang umalis yung ano, napagbintangan ka tuloy. Tama mga kapatid? At hindi mo kayang ipaliwanag, kaya ni Hugo ka wakaranay. Mga kapatid, ito yung napakiba ka natin eh. We suffer at times because our association with Jesus Christ sa trabaho dahil Kristiyano ka, di ba? Ay, si brother, sister nga, banal yan. So, ang tingin, mataas ang pagtingin sa atin. Tama mga kapatid? Dahil tayo mananampalataya, you will be persecuted. Papasok-pasok nga dyan, nagbabible study sila nga dyan, di ba? Saan ba nagpunta? Sa Lord of the Harvest yan, saan? Sa Saitama. Hindi ka makitaan ng ano eh. Yun. And there are times when we suffer physically, emotionally, and spiritually. So nagkakaroon tayo ng mental torture. Nakuha mo natin mga kapatid? Ito yung araw-araw na tayo nakikibaka. Kaya kung minsan mahirap makatulog, salamat sa Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos, nagpapatulog. Nagbigay ng kapayapaan. If you have peace, makakatulog ka. Amen? Salamat sa Panginoon at nagbibigay ng kapayapaan, you may rest. Alam niyo mga problemado, hindi nakakatulog. Kaya isip ng kinabukasan. Nandun pa rin yung problema. And as long as we live in this world, nakikibaka tayo. There's struggle. And as long as we are here, there will be suffering. That is the nature of the world that we are in. This is the world na sinasabi dito na suffering na Apostol Pablo. Na tayo po ay nakikibaka. Nakikibaka about our health. Kaya kumakain nga tayo, gusto nating healthy foods. Kaya namimili nga tayo. Ay, ilang calorie na yan. Diba? Nakikibaka tayo ng mamimili. Minsan, kaya nga ang tagal mamili sa menu lang, tagal eh. Nakikibaka po tayo in our health. Nakikibaka tayo in our relationship. We have struggle in the relationship. Dahil nag-iingat po tayo. And we live, hindi lamang po naman tayo lahat mananampalataya, yung mga kasama natin, hindi naman lahat ay mananampalataya na they will understand you. Hindi naman kayo magkakaparehas ng kapasidad. Di ba? Mayroong madaldal, may tahimik. Kapag tahimik naman lahat, hindi naman pwede. Kapag daldal naman lahat, Amen. There is battle. In every sa finances natin. There is battle too in the finances natin. Ngayon po mga sa pangalawa naman, of course, there is a word about blessing. Kaya sinabi ng Apostol Pablo doon, na-mention niya ito, doon sa verse 18. The glory that will be revealed in us. The glory. See? The glory that will be. Ito po mga titingnan po natin, looking forward to that day, on our home to the Lord, when we will get to heaven. There is a song, kakantahin ko pero ma-out of tune ako. When we all get to heaven. Ano yan? Hindi ko alam. Ate baby. When we all get to heaven. Nakalimutan na. Okay. Kaya nagpapasaya. Kaya kumanta na lang kayo para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. You're looking forward to that time when this earthly body with all its problem, pain, and suffering will end. And the child of God will be with the Lord forever. Kaya nga the glory that will be revealed in us. The phrase itong revealed in us, ito po'y nag-anticipate that when we will be made like Jesus, suffering, the glory, okay, our body will be transformed into an incorruptible body. Tingnan nyo lang mga kapatid, itong katawan na ito, di ba? Hindi magdidecay, matatransform tayo into an
incorruptible, hindi madidecay. So, let's explore po mga kapatid. A few minutes na kayong, oh, what a day. Amen? Ma-overcome. So, magkakaroon nga tayo ng pag-asa that will encourage us. Comfort po, mga kapatid, that in this world, there is suffering. But in the world that we are going, na inihanda ng Panginoon. And for the child of God, the best is yet to come because Jesus has promised. Amen. And He prepared a place called heaven. Yung mga may trip, wow, heaven, pare! Panandali lang na heaven yung nararamdaman nila. At kapag namulat sila sa katotohanan, ay hindi pala heaven. Wow! Si Yesu Cristo nagbibigay. John 14 verse 1 to 3. Wow! Mga kapatid mananampalataya, heaven is preparing for us. And Jesus is welcome lahat na mananampalataya. Amen? No more pain, no more setbacks, no more prostration, no more mental disorder. Everything is in order. Hallelujah. And Paul reminds us to leave this world, to go with Jesus is far better na pag-aralan natin noong nakarang Sunday. Amen? Ngayon, handa na tayo ngayon. To die is gain. To live is gain. Noong nakaraang Sunday. And while the Bible does not give all this information about heaven, kulang. Ang sabi nga sa Apostol John, di ba? Kulang pa nga ang Biblia about heaven. See? About heaven, would like to have it because marami po mga kapatid yung lalakaran po natin. Sabi niya, is precious stones. Ano bang stones na mayroon po kayo? Diamond. Pinagkihirapan nga natin, napakakunting diamond, how much? Gold. See? Yung pupuntahan natin, hindi mo nakakayang bibilin. Only the glory of God. Because you too will be glorified. And consider this following po mga kapatid. Sa pangalawa, di ba? Heaven will be a land of praise and worship. See? Heaven will be a land of perfect service. Yung hinahanap natin, pangit naman ng service dito sa restaurant na to, naghahanap tayo ng magandang service, tama? In heaven, perfect service. Heaven will be a land of rest. Makapagpahinga. Napapagod po tayo, mga kapatid, di ba? Itong katawan na ito. Wala bang kapagawaran itong katawan na to? Naghangad tayo ng rest. Okay? Hindi yung rip. Hindi rest in peace. Pero kapahingahan ng ating puso. Dahil mayroon po tayong mga battles, struggle. Salamat sa blessing na ito. Heaven will be a land of rejoicing. Heaven will be a land of intimate fellowship with God. Because in this world, nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan, nandiyan ba ang Diyos kapag mayroon tayong mga pinagdadaanan na pagsubok, kahirapan? Di ba? So mga kapatid, this is a wonderful, but when Paul refers to the glory that will be revealed is us, dito mga kapatid, he's not merely speaking about change of place, but he's speaking about a change of person. Kaya nga dito pa lang mga kapatid, binabago na tayo ng Panginoon yung mind natin na hindi tayo taga-mundo dito sa ibang mundo, kundi taga-langit po tayo. Amen. See? You are a citizen of heaven. Kaya nga yung pupuntahan natin, inihanda tayo ng Panginoon. Kaya nga yung heavenly language, di ba? Inihanda na tayo, hallelujah! Amen? Salitang makalangit. Hallelujah! Pero yung iba, ngayon pa lang po mga kapatid, practice na natin. Kasi sa langit, worshiping, sabi niya, praising, hallelujah, hallelujah. Amen?
Kumakanta siya, hallelujah! Parang gusto ko mga ano. So dito, si Apostle Pablo is not merely talking about a position, he's talking about a composition of our body. What I'm trying to say, mga kapatid, that address will be changed. So, yung mindsetting pa natin, dito pa lang sa ibabaw na mundo, babaguhin na kata, it will change us from glory to glory. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? I will change you from glory to glory to glory to glory. At pagdating ng Panginoong Jesucristo, one day, we will end our earthly life here and we will fly away to glory. I fly away, glory. Ano naman? Kanta na naman yon. See? Lahat na lang ng kinakanta ko. Kahit wala sa naman. So we will leave these bodies at the very moment of our death. 2 Corinthians chapter 5, verse 8. We will exist in some spiritual body until the day of our rapture na tinatawag. Ito yung pinakahihintay natin na pag-asa. Lahat ng kahirapan, no more. Amen? The bodies of those who died in Christ will be raised from the dead. 1 John chapter 3, 1-3, maliwanag po na sinabi, one day we will be with like Jesus Christ. So think about it po mga kapatid. Itong mahinang katawan na ito, weak, dying bodies will be replaced bodies that are perfect, eternal, just like the body of the Lord Jesus Christ. Glorified body. Amen. Hallelujah. So, ang buhay natin in this earth will be life of full of problems, pain, sufferings. Yung pakikibaka, nandyan lahat. But the best is yet to come na inihanda ng Panginoon. The future is a time for blessing because we will be delivered from the battles of our daily setbacks of life, sufferings, and frustration. There is a word na sinabi ni Apostol Pablo, bumabalanse sa atin. Kaya nga, tingnan natin yung pangatlo, mga kapatid. Yung salitang consider, i-consider nyo. Kaya kung minsan sa ating pong pagmuni-muni, di ba, i-consider mo. Means to give an account. Sabi ni Apostol Pablo, ito yung bumabalanse sa atin. It's the idea surely studying a matter and coming to a firm conclusion, hindi yung padalos-dalos na magdesisyon ka agad. Nasubukan niyo yung nagdesisyon ng padalos-dalos. Amen? Malaking amen. You have to study the matter first before you make a conclusion. So in other words, Apostle Pablo is not saying that he hopes that life will be better than this life. Sinasabi niya dito, consider mo naman. Kaya nga sa Apostle Pablo dito, consider. So pag sinabing consider, ay magmuni muna. Baga, teka. Hindi muna ako mag-decide agad. Babalansahin mo muna. Kaya nga, doon sa trabaho nyo, di ba, ay i-consider mo naman yung sinabi ni advice. Ito ang sabi ngayon, sa salita ng Diyos, advice. I-consider natin. He's not saying to consider the matter well, and He knows that the problems, ang mga problema to, we have in this life, okay, can't hold. Hindi niya kayang hawakan the candle to the glory that we will experience when we get to heaven. Kapag patungo na tayo doon. No battle is pleasant. No battle is, di ba, kapag mayroon po tayong suffering, hindi masaya. Tama mga kapatid? Mayroon bang naghihirap kayo, no battle is pleasant when we are in, no problem so masisi while nagaganap po mga kapatid. Lahat po tayo ay nananangis. But if we will take time to consider sabi ng Apostol, what lies ahead in our future, in the future and future, we should be able to see, makikita natin yung present problems only serve to increase yung future glory. Dalawang bagay. The rapture is just ahead.
1 Thessalonians 4:13, verse 18. Yes, Jesus will return. Sinabi lagi, I'm coming soon. Pangalawa, your reward are just ahead in the book of Revelation. So ito po yung magbawi. Consider po natin mga kapatid that will balance us. And as you walk through this life, there will be times when your heart will break. Prostration. Yung narinig natin na mga salita na yung bang nirerespeto natin, pero mayroon tayong mga narinig. Yes, because humans are imperfect. Mga tama? There will be times when the load of life, when the load of is so heavy to bear na para ka, hindi mo, mahirap talagang, gusto mo na lang, doon ka na lang sa bahay dahil patang-pata po tayo. And there will be times when you will suffer because of your faithfulness to Jesus. Yung naglilingkod ka, di ba? That mami-misinterpret yung pag ginagawa mo para sa Panginoon. And there will be problems in your body at mayroon po tayong mga problema sa kanyang pangangatawan. Our heart and our mind, the palpitation of our heart, iba na, hindi na labdab, aldab. Nako. Wow, ha? Hindi labdab, aldab. Okay. So when you are in thick of the battle, remember, mga kapatid, itong mga blessing, mga kapatid. Your suffering, sabi ulit-ulit ko, will not last forever. You will be released. You are headed for a home. And you will make it. We will make it because of the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Your suffering is working for you. So let's compare, mga kapatid, kung ano man ang kinakaharap natin sa oras na ito, we will be, and what you will be then, makikita natin the future glory. Your suffering here may increase and increase, but the glory of the Lord will be there. Mananantila bang pula kayo sa pamilya ng Diyos at sa presensya ng Panginoon. Remember that whatever God is doing, He is doing for your good and His glory. Rest in His promises at tayo po ay magtiwala po mga kapatid, anuman ang mangyari at maganap. Purihin po ang Panginoon in spite na anuman po ang kinakaharap natin sa buhay na ito. Remember po mga kapatid, may naghihintay in the presence of our God. John chapter 16 verse 33, mismo ang Panginoong Jesucristo. Okay? Ang sinabi niya, I have told you these things so that in me, okay? Kaya nga sinabi ang Panginoon, remain in me. Manatili tayo sa Kanya, di ba? Because He have the peace. You may have peace because if you are in Christ, you have peace. And in this world, you will have trouble. But take heart. Napagtagumpayan na ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Parapakan natin ng Panginoon. Glory to Jesus. There is purpose of every problem in our life. And this will serve to remind us that the sovereign God who controls our life is the author of our life and the finisher of your faith. They serve to cause, to look toward on heaven, to find a hope, comfort, and peace, and in time of pain. I don't know what pain you are experiencing now. Bodily pain, you need healing, look to Jesus. Ask Jesus for healing. Physical healing, only Jesus can heal you. Ngayon pa mga kapatid, kung hindi mo yung maranasan mo yung total healing, ito na po yung sinasabi na future glory. Totally healing. Hallelujah. And they serve us to more like
Jesus. More like Jesus. I am introducing po mga kapatid yung ating text, yung ating pong this year. More like Jesus. Amen? Tayo po ay tumayo lahat. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Glory to Jesus. Let us close our eyes. Hallelujah. While we are suffering, while our suffering bring pain and hurt, sorrow, they also serve us to make us to grow in Christ. That sinabi na Apostol Pedro doon sa sinulat niya, no? That we may grow in the knowledge of the Lord Jesus because He loved us so much. Ikaw ba'y nagpasalamat sa Panginoon Diyos? Yung binibigay niyang kaloob sa araw-araw. You are struggling or battling a relationship, health, finances man ito in your life. Ikaw ba'y nagpasalamat sa Diyos for sending you these difficulties in your life to grow more like Jesus? So let us close our eyes at pasalamatan nating Panginoon and consider the goodness of God and through His Son, Jesus. His sovereign care upon us. His endless love and abundant provision na kung minsan hindi natin nakikita. Magpasalamat tayo sa Panginoon. While there is suffering, yes, there will be glory awaiting on death. Future glory. And this give us comfort to every believer. Ang manaming Diyos, kami po Panginoon ay dumudog sa entro ng biyaya. Ano man ang pinagdadaanan namin, kahirapan man na ito po Panginoon, Lord, inihanda mo ito po Panginoon para makita ka sa buhay po namin at ang kaluwalhatian mo ang magningning sa buhay namin. Be glorified, be magnified in Jesus' name. Amen, 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 amen. God bless you po mga kapatid.